Nagsisimula ang kwento sa pagpapakita ng isang binatang nagngangalang Nico, isang amateur na modelo na kasalukuyang sumasailalim sa proseso ng casting upang maging bituin ng isang patalastas. Ang kanyang pangarap ay magkaroon ng isang makinang na karera sa mundo ng modeling. Pagkatapos ng audition, sinubukan ni Nico na maghanap ng matitirhan na malapit sa opisina ng ahensya upang mapadali ang kanyang paglalakbay. Hindi nagtagal, isang dalagang nagngangalang Annalyn ang sumalubong kay Nico. Nakaramdam siya ng pagkagulat dahil si Annalyn, ang may-ari ng popahan, ay napakaganda at kaakit-akit pa rin. Naging masaya ang damdamin ni Nico dahil bukod sa paghahanap ng oportunidad sa karera, hindi rin niya magawang baliwalain ang atraksyon ni Annalyn na nagdulot sa kanya ng kaba at paghanga. Habang naglilibot at tinitingnan ng kwartong titirhan, natuwa si Nico dahil kahit medyo luma ang gusali ng popahan, kumpleto naman ang mga pasilidad na ibinibigay. Ngunit nang marinig ang buwanang upa na nagkakahalaga ng 8,000 pesos, nakaramdam ng pag-aalala si Nico dahil sa kanyang napakalimitadong kakayahang pinansyal. Humingi siya ng diskwento kay Annalyn. Tinawaran ni Nico ang upa na maging 4,000 pesos sa pag-asang makabayad ng halagang mas angkop sa kanyang kakayahang pinansyal, at sa huli, pumayag si Annalyn. Kinabukasan, sa tulong ng kanyang kaibigang nagngangalang Paulo. Nagsimulang ayusin ni Nico ang kanyang kwarto sa popahan. Nagulat si Paulo nang marinig na napakamura ng upa ng kaibigan niya at inakala niyang nagbigay si Annalyn ng mababang presyo dahil gusto nito si Nico. Ngunit hindi yun masyadong inisip ni Nico at mas nagtuon siya sa pag-aayos ng kanyang kwarto. Pagkatapos ay dumating si Annalyn upang ibigay ang susi ng kwarto at ang duplicate na susi ng gate sa harap kay Nico. Pagkatapos, ipinakilala rin ni Nico si Paulo. Ngunit tila hindi pinansin ni Annalyn ang reaksyon ni Paulo at sa halip ay inalok ang kanyang tulong sa paglilinis ng kwarto ni Nico. Taos puso, ipinakita ni Annalyn ang kanyang kabutihang loob at nais niyang tulungan si Nico na maging komportable sa bago niyang popahan. Sa una ay tinanggihan ni Nico ang tulong ni Annalyn, ngunit patuloy siyang namilit hanggang sa tuluyan ng tanggapin ni Nico ang alok na yun. Mula roon, napagtanto ni Nico na maaaring may espesyal na damdamin si Annalyn para sa kanya. Ngunit nagdadalawang isip pa rin siya at hindi sigurado sa bagay na yun. Kinabukasan, muling sumailalim si Nico sa proseso ng casting upang maging bituin ng patalastas. Ngunit sa kasamaang palad, hindi naging matagumpay ang kanyang pagsisikap at labis siyang nalungkot. Bukod pa rito, halos wala na ring laman ang kanyang petaka dahil matagal na siyang walang trabaho. Nang marinig yun, iminungkahi ni Paulo na maghanap si Nico ng ibang trabaho. Ngunit tumanggi si Nico dahil napakalaki pa rin ang kanyang ambisyon na maging isang sikat na artista. Nang umuwi si Nico at naglalaro ng futsal kasama ang mga kaibigan niya sa ahensya, nang hindi niya nalalaman, lihim siyang pinapanood ni Annalyn sa pamamagitan ng isang one-way na salamin na nagdulot sa kanya ng pagkakabog ng dibdib at pagnanais na mag-ehersisyo. Kinabukasan, nagsimula ang rutina ni Annalyn sa paghahanda ng almusal para sa kanyang lola. Buong pagmamalasakit niyang isinubo ang pagkain sa kanyang lola. Sa pagitan ng kanilang oras na magkasama, ikinwento ni Annalyn sa kanyang lola ang tungkol sa bago nilang umuupa na si Nico. Ang lola na walang kakayahang magsalita ay nanatiling tahimik at ang kanyang ekspresyon ay mukhang hindi magiliw, para bang mayroong kakaiba, ngunit wala ring magawa ang lola. Sa ibang lugar, muling sumailalim sa casting sina Nico at Paulo upang maging mga bituin ng patalastas. Nagpersige sila ng husto, ngunit sa kasamaang palad ay muli silang nabigo sa seleksyon. Pagdating sa popahan, hindi sinasadyang nagkita si Nico at Annalyn sa harap ng pintuan ng pampublikong banyo. Dahil lahat ng kanyang damit ay nagamit na para sa casting, nagtanong si Nico tungkol sa pinakamalapit na laundry. Magiliw na inalok ni Annalyn ang kanyang tulong upang labhan ang maruruming damit ni Nico. Sa una ay tumanggi si Nico dahil pakiramdam niya ay napakarami na niyang hinihinging tulong kay Annalyn, ngunit dahil may mahalagang casting kinabukasan ng umaga, sa huli ay tinanggap ni Nico ang alok ni Annalyn. Hindi nagtagal, nakatanggap si Nico ng tawag mula sa kanyang nobya na nagtatrabaho sa ibang bansa. Ipinaalam ng nobya niya na nakapagpadala na siya ng buwanang pera at inalok si Nico ng isang trabaho. Ngunit tinanggihan ni Nico ang alok na yun dahil ang trabaho ay hindi angkop sa kanyang kaluluwa ng sining. Nag-alala ang kanyang nobya sa kinabukasan ni Nico dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin siya kailanman nakapasa sa tawag para sa shooting kahit matagal na siyang sumusubok sa casting. Naging emosyonal si Nico dahil pakiramdam niya ay minamaliit siya ng sarili niyang nobya. Humingi ng paumanhin ang nobya niya at nangakong uuwi sa Pilipinas sa susunod na linggo upang makipagkita kay Nico. Ngunit sa halip na matuwa, hindi nakaramdam ng kasiyahan si Nico sa pagdating ng kanyang nobya. Muling sumailalim sa casting si Nico kasama si Paulo kinabukasan,
Ngunit muli na naman siyang nabigo sa seleksyon, nang makita ang kalungkutan ng kaibigan, inaya siya ni Paulo na uminom upang aliwin si Nico, ngunit tumanggi si Nico at mas piniling magpahinga sa kanyang popahan. Pagdating sa popahan, ipinaalam ni Annalyn kay Nico na tapos na niyang ayusin ang kanyang mga damit. Bilang pasasalamat, inalok ni Nico si Annalyn ng isang inumin bilang kapalit. Ngunit nang anyayahan siya ni Nico na maglaro ng futsal, biglang tumakbo si Annalyn at iniwan ang lugar na yon, dahil sa hiya sa kanyang ginawa kagabi. Kinabukasan ng umaga ay muling hinarap ni Nico si Annalyn at humingi ng paumanhin sa nangyari. Ngumiti lamang si Annalyn nang hindi nagsasabi ng kahit isang salita. Sinubukan ni Nico na ilihis ang usapan sa pamamagitan ng pagtatanong tungkol sa mga larawang nakasabit sa dingding ng kusina. Ikinwento ni Annalyn na namatay ang kanyang mga magulang noong bata pa siya at ang kanyang ninang na nagngangalang Esther ang nag-alaga sa kanya. Ngunit dahil nahulog sa hagdan si Lola Esther at naparalisa, si Annalyn ang pumalit at namahala sa bahay upang gawin itong popahan na eksklusibo para sa mga lalaki. Nang tanungin ni Annalyn ang tungkol sa pamilya ni Nico, ikinwento ni Nico na mayroon pa siyang mga magulang ngunit hindi maayos ang kanilang relasyon. Palaging ipinagmamalaki ng kanyang mga magulang ang panganay nilang anak na isang arkitekto at itinataboy si Nico dahil itinuturing siyang problemadong anak. Dahil dito, tinanggihan ni Nico ang mga karaniwang trabaho at may matibay na ambisyon na maging isang sikat na artista upang patunayan ang sarili sa kanyang mga magulang. Pagkatapos nito, gumuhit si Nico ng isang itim na rosas sa kamay ni Annalyn bilang pasasalamat sa lahat ng kabutihang ipinakita nito sa kanya. Sa sandaling yon, biglang hinalikan ni Annalyn si Nico na ikinagulat niya at agad siyang umalis sa lugar na yon. Dahil pakiramdam niya ay hindi pinansin ang kanyang pagmamahal, nakaramdam ng galit si Annalyn at lalo pang sumiklab ang kanyang emosyon nang makita niya si Nico na naglalaro ng futsal kasama ang iba sa pamamagitan ng one-way na salamin sa kanyang kwarto. Sa kanyang pagkainis, naglabas ng sama ng loob si Annalyn sa kanyang lola tungkol sa nangyari kagabi, kung saan inamin ni Nico na gusto niya siya. Ngunit ngayong araw ay naglalaro naman ito ng futsal kasama ang iba. Kinabukasan, hinarap ni Annalyn si Nico upang alamin kung sino ang kasama nitong naglaro ng futsal kagabi. Nasaktan si Annalyn at ibinuhos niya ang kanyang galit kay Nico. Pagkatapos ay humingi siya ng paumanhin at inamin na si Annalyn ay isang mabuting babae at hindi karapat-dapat sa isang lalaking tulad niya. Nang marinig yon, nanatiling tahimik si Annalyn at hindi nagsalita ng kahit isang salita. Dahil sa matinding ambisyon na mapasa kanya si Nico, kinabukasan ay nilinis ni Annalyn ang kwarto ng lalaki habang wala si Nico at sumasailalim sa casting para sa patalastas. Nang walang pahintulot, lihim na ginamit ni Annalyn ang mga personal na gamit ni Nico. Kinagabihan, muli niyang nakita si Nico na naglalaro ng futsal kasama ang iba. Dahil sa galit, nang pumunta ang babae sa banyo, sinubukan ni Annalyn na alisin ang babaeng yun. Lumipas ang ilang araw at may isang babaeng nakitang nakatayo sa harap ng pintuan ng bahay ni Annalyn. Ang babaeng yun ay si Catherine, ang kasintahan ni Nico na bagong dating mula sa ibang bansa. Pagpasok nila sa loob ng bahay, nagpasya si Annalyn na silipin ang kanilang mga ginagawa mula sa malayo. Doon, makikita ang hindi magiliw na mukha ni Annalyn habang pinapanood sina Nico at Catherine na magkasama, na para bang may binabalak siya. Hindi nagtagal, dumating pala ang dalawang pulis upang hanapin si Nico. May natanggap silang ulat mula sa pamilya na nag-aalala dahil ang kalaro ni Nico sa futsal ay nawawala na ng ilang araw at walang balita. Dahil natakot si Annalyn na mabuking ang kanyang mga ginawa, nagsinungaling siya sa mga pulis at sinabi na wala si Nico sa bahay. Umalis ang mga pulis na may pangakong babalik sila sa lalong madaling panahon. Kinabukasan, makikitang sina Nico at Catherine ay kagagaling lamang sa pamimili sa palengke at humingi ng pahintulot kay Annalyn na gamitin ang kusina ng bahay. At buong saya namang pumayag si Annalyn. Bilang pasasalamat, inimbitahan ni Catherine si Annalyn na magsalo-salo sa hapunan. Habang kumakain, ikinwento ni Catherine na sila ni Nico ay 5 taon nang magkasintahan at malapit na silang ikasal. Sa gitna ng hapunan, pilit na pinipigilan ni Annalyn ang kanyang selos habang nakikinig sa kwento ni Catherine. Pagkatapos kumain, umiyak si Annalyn at naglabas ng sama ng loob sa kanyang lola. Pakiramdam niya ay niloko siya ni Nico dahil hindi nito kailanman sinabi na mayroon na pala siyang kasintahang mapapangasawa. Nagpanik ang lola nang marinig ang mga hinaing ni Annalyn, dahil sa takot na baka maranasan ni Nico at Catherine ang parehong nangyari sa kanya noon. Kinabukasan, sinadya ni Annalyn na patayin ang supply ng kuryente sa bahay at humingi ng tulong kay Catherine upang tingnan ang kalagayan ng kanyang lola na may sakit. Nang maging kampante si Catherine, sinunggaban siya ni Annalyn hanggang sa mawalan ng malay at dinala siya sa silong. Hindi nagtagal, umuwi si Nico at nagtaka nang makita ang bahay na tila walang tao.
Nagsinungaling si Annalyn at sinabi na lumabas lamang sandali si Catherine at pinaghintay si Nico sa bahay. Ngunit biglang hinampes ni Annalyn si Nico hanggang sa mawalan nito ng malay at dinala rin siya sa silong. Pagkatapos nito, nagbihis si Annalyn ng damit pangkasal at hinarap silang lahat doon. Ibinuhos niya ang kanyang damdamin at inihayag na labis niyang minahal si Nico. Ngunit ipinagkanulo siya ni Nico kay Catherine. Sa huli, pinatay ni Annalyn silang dalawa. At sa pagtatapos ng kwento, makikita ang isang bagong potensyal na umuupa na dumating sa bahay na yun at masayang sinalubong ni Annalyn dahil mayroon na naman siyang bagong target, at doon nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan nyo ang movie recaps for today, huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell.